Kamakailan ay naging usap-usapan ang ginawang kalokohan ng Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky sa BGC kung saan nagpa-prank siya ng mga tao for the content ng kanyang YouTube channel. Dahil sa kanyang ginawang paghaharas ay inaresto siya ng kapulisan at kinasuhan ng kinauukulan. Ang tanong, tama bang hindi i-deport at panatiliin sa bansa si Vitaly para papanagutin sa mga nagawa niyang kasalanan sa batas? Ano pa nga ba ang ibang bawal gawin ng mga dayuhang bumibisita sa ating bansa na pwedeng maging grounds para sila ay mapadeport o makasuhan? Iyan ang ating aalamin kasama ang ating bisitang legal expert dito sa Legally Yours. At para mas maintindihan pa natin ang usapin na ito, kasama po natin ngayong umaga ang ating bisitang lawyer na si Attorney Jean Luz Castillo Anarna. Hi, Attorney. Good morning. Welcome back. Thank you. Bati ka muna sa mga kada natin, Attorney. Bati ka muna po sa mga kada natin. Hello po, magandang umaga po mga ating kakada at thanks for having me back po. Thank you for your time, Attorney. Kasi magandang pag-usapan natin ito ngayon, no? Parang gustong-gusto talagang bisitahin ng mga dayuhan itong ating bansa. Yes po. Pero ano ba yung mga ibang bagay o yung mga dapat nilang alalahanin, intindihin na bawal gawin dito? Opo. In relation po sa ating batas, meron po tayong criminal laws po in place dito po sa Pilipinas na kahit po hindi ka citizen ng Pilipinas, hindi ka resident ng Pilipinas, dayuhan ka po, basta nasa Pilipinas ka po at nalabag mo po yung criminal laws, any of our criminal laws, pwede ka pong makasuhan at masentensyahan po ng violation ng ating criminal laws. Opo. Ano po yung mga usual na hindi akalain ng mga foreigners po, mga dayuhan, na nagagawa nila, nalalabag na pala nila, yung mga simple things po? Merong mga slight differences yung laws nila sa atin. Meron kasi halimbawa sa ibang lugar, di ba allowed yung, let's say, may mga certain dangerous drugs na allowed sa ibang bansa, sa atin hindi. So baka hindi nila alam na bawal dito, tas na-commit nila. So pwede po, hindi nila pwedeng irason na sa aking bansa allowed to. Pero ginawa nila dito, mananagot pa rin sila dito kasi dito sa atin, ito ay bawal. So isa po yun sa mga... Ito ba, Attorney, may consequence po ba ito kaagad kahit hindi nila sinadya or nadadala pa po siya sa usapan na maayos? Ano po ito since ito ay criminal offense, criminal liability po, hindi po nagmamatter kung sadya nila or hindi. As long as may commission ng act na yon at ito po ay illegal act, mananagot po talaga. Po. Meron po bang pwedeng mabisita na website yung mga kada natin na dayuhan para doon po nila ma-check yung mga do's and don'ts dito sa Pilipinas? Opo. For immigration rules po na kailangan na lang i-follow, like yung mga conditions ng visa nila or ano po yung mga dapat nilang i-comply pagdating po nila dito, depende po kung anong status ng pagpunta po nila dito. Pwede po nilang i-check yung Bureau of Immigration na website po. Ngayon po sa particular na mga ibang mga laws po natin dito, katulad po ng mga criminal laws po natin, siguro kung in doubt po sila, na alam ba, may gusto silang gawin, hindi sila sure, pero feeling nila magiging liable sila, pwede nilang i-search yung ating Philippine laws po. Meron po tayo sa Supreme Court, mga nakalagay po din yung mga laws po, pwede nilang i-search doon. Particularly kung ano yung intention nilang gawin at kung ma-check nila kung ito ay bawal o hindi. Ayun, makikita naman po nila yun sa site. Yes po, no? opo. And ano po, in relation po dyan, ano po kasi, nag-a-adhere din tayo dun sa doctrine na ignorance of the law does not excuse no one. So, kahit po hindi natin alam whether foreigner ka or hindi, hindi mo pwedeng irason na hindi mo alam. Basta nagawa mo siya, ano po yun, may labag po sa batas at mananagot ka po. May karampatang parusa po. Yes po, opo. Kaya dapat alamin talaga yung mga laws. Kahit even tayo sa ibang bansa, kung dadayo tayo, kailangan pa rin natin alamin para maiwasan yung mga bawal talaga. Opo. At hindi na tayo maipit sa sitwasyon na kagaya ng recent na nangyari lang din na alam din natin ngayon sa social media na sobrang sumikat din na talaga namang mahirap yung gano'n na Medyo madami-dami po siyang nalabag Opo, no? opo, madami po. Opo. Minsan kasi yun nga yung sinasabi niya, yung
for the content. Yes. Minsan doon na talaga parang nawawala na yung sumusobra na. Opo. Ibig sabihin, Opo. di ba? Akala yung pagka-welcoming natin, ayun, sumusobra na nga. Opo. Kaya naman, attorney, may mga babasahin tayo dito, Opo. mga comments mula sa netizens na may kinalaman sa topic na ating pinag-uusapan. Ikaw ay magbigay lamang ng iyong opinion. Unahin natin itong unang comment. Okay, yung first Ano bang comment sinabi natin dyan? ay, ba't may paganyan pa, diretsyo na sa kulungan? Pag yung mga kababayan natin sa ibang bansa, wala namang special treatment. Ano yung masasabi mo dyan, Opo. attorney? Ito po yung kay Vitali po ang pinag-usapan po natin dito. Tama po ba? Maybe, oo. Opo, Yun sige. siguro yung Hindi po siya tinutukoy mapasok. kasi yan yung bagong-bago ngayon, Opo. attorney. Yes po. So yun po, in relation po dun sa Russian vlogger na si Vitali, I think detained po siya. Dinetain po siya kagad. Detained siya sa detention facility ng Bureau of Immigration. So, ganun din po yung proseso kapag ang Pilipino ay naglabag ng criminal laws po natin. Madedetain ka po muna. Tapos po, habang ka pong nakadetain, maaari ka pong, kung yung nakomit mo pong offense ay bailable or hindi, pwede kang lumabas. Kung hindi po, habang pong ongoing yung trial, nakadetain ka po. So, I think in this case, sa case ng Russian vlogger na si Vitali, he's in detention. Opo. Yes. So, Wala yun po. naman pong special treatment or Yes anything. po. Depende po yan dun sa batas na inyong nalabag. Yes, Oo, opo. may proseso lang talaga na Opo. dinadaanan pa. Second comment, Ayan, ating yung netizen. second comment natin. better pa-deport na yan kasi walang respeto sa mga Filipino at i-blacklist na rin ng BI, Opo. Bureau of Immigration. Yes po. Actually, ano po siya? I think nag-start na rin yung kanyang deportation proceedings. So, dalawa po yung kinakaharap niya. Meron siya yung violation ng local laws, yung criminal laws. May mga criminal cases filed against him. And also, yung violation niya ng immigration laws. Kaya po siya na-declare na undesirable alien status na pag na-declare ka po noon, pwede ka pong ma-deport. Pero bago ka po ma-deport, ito po ay dadaan po muna ng, syempre proceedings din po. Kailangan po mag-conduct ng hearing and then after po noon, dun po magde-decide yung Bureau of Immigration kung ikaw po ay ide-deport o hindi. In his case po, since meron din siyang local cases na filed against him, kailangan din po munang tapusin yon kasi hindi po excuse yung meron ka ng order of deportation, aalis ka na lang, hindi ka na mananagot sa Yes. local cases na meron ka. So in this case, kahit may order of deportation siya, kung umabot na po doon yung kanyang immigration case, kailangan po munang tapusin yung kanyang mga criminal cases and kung ano po yung maging decision or judgment po doon, kailangan din po niyang harapin bago po siya i-deport. Opo. Kapag pinadeport ba siya, pwede na siyang ma-blacklist talaga dito? Opo. Yes, pwede din po yun. Okay, meron pa ba? Ayan. May comment pa ang Ayan, ating may comment netizen. pa tayo. Eto, attorney. Too bad ang mga pwedeng ikaso dyan ay lesser offense at baka walang jail time. So, ang penalty ay fine lang at baka community services at public apology lang. Pero sana ma-deport at persona non grata na yan si perpetual ban At from the... perpetual ban okay. from Ayan. returning to the Medyo Philippines. Yes. Inis na inis din yung mga netizen Opo, natin opo. no? Nakakainis po talaga yung Kasi ginawa niya. nakikita naman Opo. talaga yung ginagawa niya talaga Opo. namang, ay, Opo. nako, bawal yan dito. Opo, tama po. So far po, ang criminal case na na-file sa kanya ay unjust vexation and alarms and scandals. Yun po talaga, mababa po talaga yung parusa po doon. Ang imprisonment po doon ay 1 to 30 days po. And ang fine niya is hanggang 40,000. So, yun po, mababang criminal felony po yung nakomit niya. Opo. Yung sa theft naman po, meron po siyang, I think meron siyang, kinasuhan din po siya ng theft. Ang penalty po nun, depende po dun sa value nung kanyang ninakaw. So, pag mas malaki yung value, mas mahaba jail time. Opo. Grabe no, pagdating sa law, parang ang baba tignan dahil nga ang iksi nung jail time, tapos yung bail pa, ang baba. Pero yung imagine, yung perwisyo na ginawa mo sa ibang tao, ang laki. Opo. Diba? Meron pa ba tayong comment? Last. Ayan, may isang comment pa. Yung kasama niya na cameraman na nagbe-video, arestuhin yun na rin at ikulong. Kasabwat yun, di ba? Pwede po ba yun? Yes po, meron po tayong
kinikilala po na sa ating criminal laws yung accessory po at saka accomplice. So pwede po mag-fall doon yung kanyang kasama kasi una po, in-encourage niya si Vitali na mag-commit ng mga illegal acts na yon, and at the same time, in-assist din po niya. So, depende po dun sa level ng kanyang participation, pwede po siyang pumasok as accessory or accomplice po dun sa crimes na kinumit ni Vitali. So, criminal liability din po yun dun sa kasama niyang cameraman. Yun. Pinoy ang cameraman. Yes, opo, Yun yung Pinoy. masakit. Diba? Oo nga. Meron pa po bang iba na mga nagagawa yung foreigners na akala nila ay okay lang na gawin dito sa Pilipinas? Meron pa po ba kayong mga case na nahawakan na ganyan, attorney? I think halos same din naman. Yung in general, yung mga bawal dito ay bawal din sa ibang bansa. Opo. So, minsan common sense din yung mga mga actions na that would amount to a criminal liability. So, in most cases, pag alam mo internally na medyo mali yun, hindi mo na kailangan sigurong i-determine kung may laws against it or hindi. So, pwede nilang point of determination kung alam nila sa kanilang bansa ay bawal, i-assume na lang din nila na bawal din dito sa Pilipinas. Let's say, attorney, meron tayong nakasalamuha na foreigner at binastos tayo. Paanong way ba ng pambabastos? Ano bang pwede? Yung pwede silang magsumbong, anong pwedeng gawin ng mga kada natin? Opo, pag may foreigner na nagbastos po sa atin, pwede po sila maging liable po doon. Meron po tayo, yun nga po, unjust vexation. Ibig sabihin po nito, yung tao ay intentionally na nagkakos ng annoyance or irritation doon sa tao. So, pwede po sila maging liable po dito. At meron din po tayo dito ngayon yung Safe Spaces Act. Ito po yung bawal ang bastos na act. Ito po yung pambabastos po in public places. Ito po ay criminal offense din po. Pwede din po sila makasuhan nun. Kahit po foreigner po sila at hindi po sila talaga dito nakatira. Ito ay verbal or physical po? Yes po. Yun, pumapasok po. Paano po sila magsusumbong yung mga kada natin? Pagsumbong pwede po sa pinakamalapit na police station or barangay. Pwede po tayo magpa-assist. Like in this case, I think yung si security guard, I think nagpa-blotter siya sa police sa Makati Police. So, Ito po may video. Paano po yung mga kada natin na hindi nakapag-video? Ano pong evidence nila nun? Pag hindi po sila nakapag-video, hindi naman po ibig sabihin na hindi po ito hindi na siya magpo-pursue. Kasi po, pwede naman po ang testimonial evidence sila. Pwede silang gumawa ng salaysay or affidavit na Nabastos sila talaga. Opo, ninanarrate nila po doon yung nangyari. Ito po ay katumbas na rin po ng isang evidence. Yun. So, wag po kayong matakot. Kasi sa ngayon, parang iniisip nila, hala, walang video or any record na pwedeng magpatunay. So, meron pa rin. Kaya Opo. pa rin labanan po. Opo, pwede po. Kaya naman, meron pa po. Ito naman, kung yon ay sa mga dayuhan, ano naman advice mo sa atin para mas maintindihan natin kasi tayo nahihilig na rin bumisita sa ibang bansa. Opo. Ano na lang advice mo, attorney, para sa ating mga Pinoy na mahilig bumisita sa ibang bansa para wala tayong malabag? Opo. Ang advice ko po pag tayo po bibisita sa ibang bansa, alamin din po natin ano po yung mga general rules and regulations po nila doon para po maiwasan po natin na malabag po ito. And yun po, kung hindi din tayo masyadong sure, iisipin na lang po natin kung bawal sa ating bansa. I-assume na po natin, bawal din po yun sa ibang bansa. Opo. Respeto lang. Yes po. Ganun naman Follow up, talaga. ano ko lang po, attorney, kasi na-mention niyo po kanina may law na po tayo regarding sa Safe Spaces Act. Pwede din po ba to sa atin mga Pinoy kung may mga concern tayo ng mga kapwa Pilipino na Yes po. minsan na nagkahara sa atin? Okay, Opo, pwede ayun. din po yun sa kapwa natin Pilipino po. Ayun. Okay, maraming salamat po, attorney. Thank you din po po. sa Thank you. pagbisita din sa amin dito Thank sa you. Kada Umaga. Saan ka po ba nila pwede ma-follow sa social media or maas ng advice? Yes po, pwede nyo po akong ma-follow sa Instagram, Jean Luz Castillo Anarna, and also sa Facebook po, Jean Luz Castillo Anarna po. Maraming salamat, Thank you, attorney. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Sa lahat ng information na iyong binigay at mga kada, ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa kultura at tradisyon. Kaya naman maraming dayuhan po ang nagnanais na maglakbay, magtrabaho o manirahan dito sa atin. Hi mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.